Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon sa video ito ay gagawa tayo ng avocado ice candy. Unang-una natin gagawin ay magpapainit tayo ng tubig. 10 cups po ang ating iinitin. Mas maganda po na meron tayong sukatan para makuha po natin yung tamang sukat. Pakukuluan po natin itong tubig kasi po lulutuin natin yung cornstarch. At habang hinihintay natin na uminit yung tubig, ay ihahanda ko na rin itong ating cornstarch. 1 cup cornstarch po ang aking ihahalo. Itong 1 cup cornstarch po ay tutunawin din natin po siya sa 1 cup na tubig. Lalagyan po natin ng cornstarch yung ating gagawing ice candy kasi po ito ang makakatulong para maging pino po yung ice ng ating ice candy. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa wala na po itong buo-buo. At ito nga, at mainit-init na yung ating tubig. Hindi naman kailangan na kulong-kulo talaga siya. Basta ba umuusok na yung tubig na mainit na siya, pwede na nating ilagay yung ating asukal. 1/2 kilo white sugar po ang aking gagamitin. Mas maganda po kung yung puti na asukal yung gagamitin natin. Kasi kung yung brown, medyo mag-iiba po kasi yung kulay ng ating ice candy. Kaya mas maganda na puting asukal yung ating gamitin. Sunod na rin po natin ilagay yung cornstarch. Bago po natin ibuhos yung cornstarch, pahinaan lang po natin itong apoy para hindi po siya maluto bigla. Haluin lang po natin ulit yung itong cornstarch na ating tinunaw kanina para sigurado na wala nang buo-buo sa ilalim. Sa pagbuhos naman po, huwag po nating biglain ang pagbuhos. Hinay-hinay lang po para hindi rin po maluto bigla yung cornstarch. Kapag nabigla kasi siyang luto, namumuo po kasi siya, kaya hinay-hinay lang po sa paglagay. Patuloy lang po natin itong haluin. Huwag po nating tigilan yung paghalo kasi po mamumuo po yung cornstarch. Sa mahinang apoy lang po para hindi rin po mabiglang maluto yung ating cornstarch. Sa paghalo mo, mararamdaman mo na medyo lumalapot na rin yung ating mixture. At kapag po medyo malapot na yung ating mixture, luto na po yung ating cornstarch at pwede na po nating patayin yung apoy. At ito po, isusunod ko na rin pong ilagay yung ating gatas. 1 cup evap po ang gagamitin ko at saka 1 cup na condensed milk. Kahit anong brand po ng gatas ay pwede po. At dahil pang negosyo itong ating ice candy, mas pinili ko yung mga gatas na makakamura ako. Haluin lang po natin mabuti pagkahalo natin ng ating mga gatas para mas mag-blend yung ating mixture. Para pa mas madali na lumamig yung ating mixture, ililipat ko lang po siya sa ibang lagayan kasi gusto ko maya-maya ay masimulan ko na ang pagbabalot. At habang hinihintay ko po na lumamig yung ating mixture, ay ihahanda ko na rin itong avocado para sa flavor ng ating ice candy. Itong avocado kasi dito sa bahay medyo overripe na po siya, kaya naisipan ko na gawin na lang siyang ice candy. Kung meron po kayong blender, pwede nyo rin po itong i-blend. Ako kasi mas gusto ko siya na durog-durogin lang. Guys, mas gusto ko yung ganitong proseso ng paggawa ng ice candy kasi nagiging pino yung ice ng ating ice candy. Hindi siya nagiging magaspang. Kaya ganitong proseso talagang ginagawa ko kapag gumagawa ako ng ice candy. Kailangan lang nating durugin ng mabuti yung ating avocado para pag mag-repack tayo mamaya ay walang buo-buo at hindi siya magbara sa imbudo. Pagkatapos po ng mga 2 oras siguro ay medyo malamig na yung ating mixture kaya ihahalo ko na itong ating avocado. Paalala ko lang po na mas maganda po na simulan nating mag-repack habang mainit-init pa po yung mixture. Yung init po na kaya na ng plastic para hindi naman po mabutas. Huwag po nating hintayin na malamig na po yung mixture kasi pwedeng maging magaspang pa rin yung ice candy natin kapag sobrang lamig na ng mixture pag sinimulan na nating magbalot. Kaya mas maganda po simulan na po nating magbalot habang may kunting init pa po yung ating mixture. Medyo nahirapan ako sa paghalo ng avocado sa mixture natin kasi medyo nagbuo-buo na siya. Nilagay ko kasi siya sa ref pansamantala habang hinihintay kong lumamig yung ating mixture. Kaya sa mga may tindahan dyan, maganda po itong pang negosyo. Gustong-gusto po ito ng mga bata, lalo na po't may gatas, mas malinamnam po yung ating ice candy. Guys, sa dulo po ng video ito ay ipapakita ko po yung mga nagastos ko at pagkano yung kikitain natin dito sa ating ice candy.
At ang gagamitin ko pong plastic ay ito pong 1/2 by 10 na Texas po. At 1/4 cup size naman ang gagamitin kong panukat para sakto-sakto lang po yung sukat, yung dami ng ating ice candy. Mas maganda rin talaga po na meron tayo nitong mga sukatan para pare-pareho lang yung laki ng ating ice candy. At ito na po yung aking nabalot lahat. 70 piraso po ang aking nagawa sa ating avocado ice candy. 5 pesos po ang benta ko bawat isa. Pero sa lugar nyo po, pwede nyo rin po itong ibenta ng 6 pesos kasi malalaki naman po yung ating ice candy. At ito na nga guys, yung ating ice candy, nang mag-ice na siya kinabukasan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kapino yung ice ng ating ice candy. At ito po, hindi po siya magaspang, hindi po siya magalas. Maganda po talaga yung pagkaka-ice ng ating ice candy. Masarap po siyang kagatin kasi po malambot lang po siya, para lang din po siyang ice cream. At mas malinamnam po kasi dahil po sa gatas na ating inilagay. Yung tamis naman po ay tamang-tama lang, pero kung mas gusto nyo na mas matamis yung inyong ice candy ay pwede nyo naman dagdagan ng asukal. Para sa akin tamang-tama lang po yung tamis niya. Ito na nga guys yung ating mga nagastos. Cornstarch 5 pesos, 1/2 kilo ng white sugar 38 pesos, condensed milk 41 pesos, evap milk 33 pesos, yung plastic po ay 12 pesos, avocado 40 pesos, at saka yung gas at saka kuryente ay prenesyuhan ko lang siya ng 40 pesos. Total of 209 yung ating gastos. 70 piraso po yung ating nagawa, 5 pesos po ang benta bawat isa. I-total po natin yan times 5, 350 po yung ating kita. Kaya ibabawas na natin yung ating nagastos. 350 minus 209 yung gastos natin equals po siya sa 141. 141 na po yung ating malinis na kita. Thank you for watching guys and God bless.